Yung show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason. Hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. By the way, ngayong araw, ay pumapatak na yung Metro ika nga ng 48 hours, a non-extendable period. Na sa loob nun, upon receipt, no, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Quiboloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas paapirin na dito sa komite sa Senado. Pag hindi pa rin siya nagbigay ng maayos na dahilan, di paarestuhin na nga na siya ng Senado para mag-appear dito sa atin. Sorry, written? Pwede po ba niyang gawin yung through a written explanation na hindi siya pumunta dito? Yung show cause order ay through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya paapirin dito, then isasagawa na yung pag-aresto sa kanya. Ma'am, yung bang magiging reply niya, magiging solo determination nyo or ibabalik mo muli sa komite? Yung show cause order ay communication ng buong Senado na at pinirmahan ng pinakamataas na opisyal dito ang Senate President. So, I don't think kailangang pang bumalik sa committee ko dahil kumbaga yung buong Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga komite niya. Sino po mag-determine kung katanggap-tanggap yung explanation? Kayo lang po as chair or pagbobotohan pa rin ng pwede I could get back to you on that kung ano yung magiging proseso, pero by my common sense lamang, sa pag-uusap naming mga senador, kasama ako doon at syempre kasama pati si SP, madidetermine namin kung baga ano bang sense of the Senate, kung magpadala siya ng dahilan, kung katanggap-tanggap ba ito o hindi. Pero ang bottom line ay, there has to be finally some kind of decent answer from Quiboloy. Dahil hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihang mga komento, pag-i-impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Teka, paano ba ito? Since yung show cause order ay addressed kay Pastor, siya dapat sumagot, hindi lawyer niya. Kahit kung ang abogado ay sumagot, that should be on behalf of him. No? Or kung siya ang sumagot personally, siguro mas pinaka-okay yon. Pero ang pinaka-okay ay kung maayos yung sagot niya. Malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado, but as I said, if by some miracle maging katanggap-tanggap, at least finally, magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Ano yung magiging katanggap-tanggap, for example, sa posibleng isagot niya, what it decide niya, security concerns, and what it decide niya na hindi talaga siya naniniwala na it will win for him to appear. He might as well appear na lang sa DOJ o kung saan. But hindi na katanggap-tanggap. Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan
sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandyan ang ating PNP, nandyan ang osaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Paano po gamitin rason, medical condition ay problem? Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan. May totoong mga medical condition ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon, pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Okay. Teka lang ulit. Sige, next, Jeff Escocio. Sorry? Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, ni-receive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order ng abogado ni Quiboloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Okay na, next si Jeff Escocio. Ano ko lang po, paano po yung meron ding show cause order ang House? Oh. May coordination po ba ang Senate sa House ng pagsiserve? Sino po? Paano po ba yun? Kung sino maunang or paano din? I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Quiboloy na mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga walang employee-employee relationship, pumapasok bilang volunteer di umano pero nalalabag ang mga labor sa occupational safety and health standards at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Sorry, nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. Hindi ma'am, kung paano po ba, sabi nyo nga hindi ito unahan. Yeah, yes. At yung magpapadala na yata ang House Okay. sa Davao mismo. Okay. Paano po yung magiging, kung arrestuhin o hindi? Kaninong custody? Maghihiraman po? Hindi Hindi ko pa po alam. Well, actually, natanong po yung huling punto nyo kung
mapaaresto ng House, ay hihilingin ba ng Senado, paapirin din siya dito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman, ang cause nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible, kung ma-custody ng House, ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House, at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Okay, next, Marlon. Okay po kayo pumayag na mag-release ng show cause order kasi you already mentioned that in previous Senate hearings, yung mga resource persons hindi naman ito ginawa. Oo. Naglabas na agad ng arrest order yung Senate sa mga ibang resource person na ayaw. Is this a response to the concern of Senator Robin and other senators na dapat bigyan ng due process na si Kibuloy? Walang paglabag sa due process ni Kibuloy. At importanteng linawin ko dito po, yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon, kasi nag-lapse na yon as of midnight last night, yung 7 araw para makabuo ng majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo, yung 8, so lapse na po yung objection na yon, standing yung citing ko of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana at yung unang naging in a way related sa objection, gusto sana nila na may show cause order dun sa contempt. So lipas na po yon kasi yung objection nga ay kumbaga nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon na pinirmahan namin ni SP ay show cause order para hindi siya maaresto. So it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt. Wala na po yun kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya maaresto. Ano pa yung isang bahagi ng tanong mo? Kasi yun nga po, yung previous kasi, Yes. nag-release agad ng Okay. arrest order without Okay. issuing a show cause order. Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce din ng aming mga rules. So, inoobliga namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules in like fashion, to the same degree. Obligado din ang mamamayan na tawag nito, kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago ni Kibuloy.